Magsisimula tayo rito sa third quarter mga idol kung saan lamang ng 19 itong Lakers. Okay sana pag-usapan kung paano nila natambakan ang Boston, pero dito muna tayo kasi ang ganda ng pinakita nilang depensa rin. Although yan nga po, pinaliit ni Brown ang lamang sa pamamagitan ng tres na ito, bale 16 na lang mga idol. Talon tayo ng kaunti at heto atapang atao sa AR mga idol gawa nung may Brown sa likuran niya, tapos may JT pa sa harapan niya pero kalkulado pa rin niya yung pangyayari dito. Tinaasan niya ang layup niya para hindi maabot ni JT. 74-56 na ang score kung saan dito rin po sa 74 mapapako ang Lakers ng ilang mga minuto. Nasa 9:01 ang oras ngayon at ang susunod nilang score ay 4:26 na sa third quarter. Napako talaga sila pero may maganda silang ginawa dyan, yung depensa rin nila. Nagkaintindihan din sila sa pagkakataon na ito at ang magandang ginawa nila ay simple lang. Nanatili sila sa harapan nitong Celtics. May switch si na AD at Rui dito ng bantay off the ball. At since may kalaparan din naman po itong si Hachimura, sa tingin ko ay kaya rin niyang mag-match up dito kay KP kung sakaling magbungguan yung dalawang to. Kaya hindi rin po binigay ni Holiday ang bola dyan kay Porzingis. Nagsagawa na lang ng dribble handoff tong dalawang guards ng Boston kung saan nabasa nga po ni LeBron yung attempt ni White at ganyan, simpleng effort lang din to para i-contest ang tira. Mga shooters po lahat dito sa Celtics kaya may times na papasok yan kahit na maganda pa rin ang pagkakadepensa mo. Pero yun nga mga idol, yung pinaka-maaasahan mo eh. Okay nang nagko-contest ka ng ganyan tapos pumapasok yung tira nila kaysa yung hindi mo na lang challenge kasi tinatamad ka lang o pagod ka lang. Unacceptable yun kung ikaw yung coach malamang. Kaya rito, sa buong laro, battle malala lang din ng LA na i-challenge ang mga long bombs nila, kaya kapos din po ito. Tulad dito mga idol, pinasayaw ni Tatum si AD at sina-challenge naman. Kaso yun nga, magagaling ang players ng Celtics kaya nga sila ang defending champs eh. So kahit pumapasok po ito, okay yan sa depensa nyo na at least pinapahirapan mo sila. Hindi yung pinapabayaan lang. Isa rin po ito sa sample ng basketball IQ ni LeBron. Andito siya sa may left corner mga idol at kita natin siya na nakatingin doon sa pangyayari sa on-ball. Kay Rui, pati kay White. At ang silbi nga rin po ni LeBron dyan ay maging helper kung sakali man na may umatake at makakapag-drive ang Celtics. Iiwanan talaga niya ang corner man niya na si Holiday para dumepensa sa loob kung kinakailangan. Kasi may ibang sasalo naman sa kanya dyan eh. Pero nung nakita na niyang nakasabay naman si Hachimura, hindi siya naiwan ni White, ayun, tuluyan na siyang tumalikod. Kaya solido po yung tiwala ni LeBron dito kay Rui na kakayanin niya ang depensa kay White. Kahit na typically ay mabagal talaga si Rui. Dahil din dyan ay kitang-kita na ni LeBron kung saan ang punta ng tao niyang si Drew at na-force sila sa isang turnover. Notorious din po si LeBron sa pagiging hindi niya engaged sa depensa gaano lalo ngayon na tumatanda na siya. Kaya rin po maganda na makikita mo siyang ganito na nagko-close out. Sinabayan naman niya si Brown at ayang kapos yung tira. Sa reload ng Celtics, ayan, challenge pa rin talaga. So ang tanging magagawa mo lang dyan ay maging honest ka sa depensa mo at itry na pahirapan na lang itong Boston din. Good contest na naman po ito. Sa span po na iyon mga idol ay hindi po nakaka-score ang Lakers not until dito sa free throws ni AD. Kaya kahit hindi umi-score, sinasalo sila ng depensa nila. Ituloy na muna natin, ayan, ito rin yung pinakamahalagang parte ng pagkuha nila kay DFS. Bokya siya this game mga idol, pero kung hindi nila kinuha to, sino yung nandyan? Si D'Lo? E di ang kasama ni D'Lo dyan ay sina Gabe pati Max. Lugi sa size yun. Ngayon na may DFS ka, kaya niyang tumapat sa isang big man tulad ni Porzingis at sanay din yan. Hindi man effective parate pero better matchup na yan kaysa si D'Lo yung tumatapat kay KP. Dito nga kinaya niyang mag-isa si Porzingis eh. Nice trip mula sa kanya. Muli, battle lang din talaga. Lugi ang Lakers dito gawa nung si Christie ang tumatao kay Porzingis. At plus na rin talaga sa Lakers defense yan na nakakadepensa sila without helping. Sa ibang pagkakataon baka makascore din po si Porzingis pero ayan, maganda at na-hold ni Christie ang ground niya kontra sa big man na ito sabay hindi siya nagko-commit ng foul. Tapos dito rin maganda ang pagkaka-challenge niya kay Brown sa open floor. Ito talaga yung mga matchup na hindi papabor sa'yo kung ikaw ang Lakers. Vincent kontra kay Brown, edi mukhang easy lang to kay JB. Pero yun nga, bumabattle lang din talaga ang Lakers. Dibdib ang pinangsalo ni Vincent dyan at natigilan talaga si Brown. Hindi nakatira. Very good defense mula kay Gabe at pinasa na lang sa iba. At kita po natin yung 5-out offense ng Celtics. 4 lang yung kita natin dyan pero yan nga, lahat sila ay nasa labas. Kanina 'di ba, natirahan ni Tatum tong si Davis at rest. Ganyan din naman dito, one-on-one matchup at kahit sanay ang Celtics sa ganyan, ang tanging magagawa na lang ng LA talaga ay tapatan yung mga to. I-challenge yung tira and hindi nahulog to ngayon para kay Tatum. Kaya depensa po talaga ang sasalo sa iyo kung hindi nahuhulog yung tira mo. Never kang magkakaroon ng off night sa depensa. Nakita natin sa third quarter yan. Tamang challenge lang ang Lakers. Nag-help kung kinakailangan lang at nananatili sila sa harapan nitong mga Boston players hanggang sa tumira sila. 25% lang po ang shooting ng LA sa third quarter na ito. 16 points lang sila. Pero na-hold naman din nila ang Celtics sa 33% from the field kaya hindi rin sila gaanong nakahabol. Sabay nung nag-click na nga yung mga tira nila sa fourth quarter, ayun, nakaalagwa muli sila. Ito yung sinabi po ni Coach JJ Redick matapos ang laro. One of, if not our best games in terms of
executing our defensive game plan. Yan daw ang posibleng best game nila ngayong season kung execution sa defensive plan nila ang pag-uusapan at kita nyo naman talagang maganda ang pinakita rin nila. Kaya ano po masasabi nyo sa ginawang depensa nitong LA Lakers kontra sa defending champs mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto, andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.